Sa video ito, pag-usapan natin ang tamang proseso ng pagpapa-additional ng restriction code at kung magkano ang estimated na magagastos dito. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So kahapon at ng nakaraang araw na pag-usapan natin kung ano-ano yung mga qualifications at requirements sa pagpapa-additional ng restriction code or driver's license code. So ngayon pag-usapan naman natin kung ano-ano nga ba ang mga proseso at kung magkano ang estimated na mababayaran kung magpapa-additional ka ng restriction code or driver's license code. At kung pasok naman kayo sa qualifications at nakumpleto na ninyo ang mga requirements, pwede na kayong pumunta sa LTO offices. Pero reminder lang, dapat naka-proper dress code kayo. Sa mga lalaki, hindi pwede ang mga nakasando, naka-shorts at naka-tsinelas. At sa mga babae naman, hindi pwede ang mga nakasando, naka-tube, naka-tank top, sleeveless, short at tsinelas lang. At ngayon, pag-usapan naman natin ang step-by-step process sa loob ng LTO office. Kapag nandoon na kayo sa loob, pumunta sa customer service, doon bibigyan kanila ng EPL form. Pero kung meron na kayong EPL form at napil-upan nyo na, bibigyan na lang nila kayo ng number at hihintayin nyo na lang na tawagin kayo. At pagkatapos nun, papupuntahin na kayo sa evaluator window, kung saan titingnan ang mga requirements ninyo, titingnan kung kumpleto, totoo at valid ba. At kung tapos na, papupuntahin na kayo sa cashier para magbayad. At pagkatapos nun, magte-take na kayo ng basic driving theory test at kung bumagsak kayo dito, ito na ang end of transaction. So balik na lang kayo ulit. By the way guys, may mga reviewer ako na nandyan sa YouTube channel ko. Hanapin nyo na lang po, baka makatulong sa inyo. Pero kung masa naman kayo sa written or computerized exam, punta na tayo sa pag-take ng practical driving test. At kung hindi kayo nakapasa sa practical driving test, ito na rin ang end of transaction at balik na lang kayo ulit. At kung napasa na ninyo ang written or computerized exam at natapos na ninyo ang practical driving test, i-approve na ng approving officer ang inyong application. At pagkatapos papupuntahin naman kayo sa window kung saan kukunan kayo ng litrato, signature at biometrics. Pagkatapos nun, papupuntahin na kayo sa cashier para magbayad. After that, antayin nyo na lang po ang bago ninyong driver's license na nandun na yung pina-additional ninyo na restriction code or driver's license code kasama na ang OR or official receipt. At sa release form, huwag kalimutang ilagay yung pangalan ninyo at yung perma ninyo. At ngayon pag-usapan naman natin kung magkano yung estimated na mababayaran ninyo sa pagpapa-additional ng restriction code or driver's license code. So para sa mga valid pa yung driver's license at hindi pa expire at hindi pa for renewal, ito po yung magagastos ninyo. So sa license card, 250, sa change driver's license code, 100, sa written and computerized exam, 100, tapos ang medical is nasa 400 to 500 pesos, depende na yan sa medical clinic na mapupuntahan ninyo. Tapos yung car rental, optional lang po yan. Kung may sasakyan kayo, dalhin nyo na lang po para hindi na kayo magre-renta ng sasakyan doon. At wala na kayong babayaran na car rental. Sa akin may car rental pa 250. At para naman sa mga for renewal na or expire na yung driver's license nila at gusto nilang magpa-additional na rin ng restriction code, ito yung mababayaran ninyo. Driver's license card, 585. Change driver's license code, 100. Written and computerized exam, 100. Tapos yung medical is nasa around 400 to 500 pesos. Depende pa rin sa medical clinic na mapupuntahan ninyo. Tapos yung car rental, depende na po yan kung magdadala kayo ng sasakyan o magre-renta kayo doon. So kung nakikita ninyo, ang kaibahan lang po sa valid license pa at yung for renewal na, kung magpapa-additional kayo ng code is yung license card lang, yung babayaran. Kasi kung valid pa, 250 lang. Pero kung for renewal na talaga, 585 na. So take note guys, para pa lang po yan sa driver's license. Hindi pa kasali yung sa PDC na babayaran ninyo. So magbibigay ako ng estimated na amount na mababayaran ninyo sa pagkuha ng PDC. Depende po yan sa code na ipapa-additional ninyo. At depende rin po yan sa driving school na mapupuntahan ninyo. So estimated lang to guys, pwedeng bababa, pwede pong tataas.
So para sa mga restriction code 1 or driver's license code A, nasa 1,500 to 2,500. Tapos sa mga restriction code 2 or driver's license code B, nasa 2,500 to 4,500. At para sa mga restriction code 3 or driver's license code C, nasa 4,000 to 5,000 pesos. At para sa driver's license code D, nasa 6,000 to 8,000 pesos. At para sa driver's license code BE, nasa 8,000 to 10,000 pesos. At para sa driver's license code CE, nasa 10,000 to 12,000 pesos. So ulitin ko guys, depende kung ano yung driver's license code na ipapa-additional ninyo or restriction code ang kukunin ninyo. So itong nandito guys, estimated lang yan sa PDC na mababayaran ninyo. So makikita niyo na po kung magkano yung estimated na mababayaran ninyo sa driver's license code na ipapadagdag ninyo. Tapos idagdag nyo po yung mababayaran ninyo dito sa driver's license na babayaran ninyo kung for renewal or kung valid pa yung driver's license ninyo.